Magandang araw sa lahat. Ako si Eduardo Mendoza. At ngayong araw ay susuriin natin ang paksang, ang kontrata mo sa kamatayan, ang lihim na panganib ng slimming pill. Inaakala mong sa pag-inom lang ng isang maliit na kapsula, bigla na lang matutunaw ang taba sa iyong tiyan at lilitaw na parang mahika ang iyong six-pack abs. Ang mga patalastas sa internet, palaging ipinipinta ito na parang isang milagrong gamot. Mababawasan ng 5 kilo sa isang linggo, 100% natural na sangkap, at garantisadong walang masamang epekto. Tinatarget nila ang ating mentalidad na pagiging tamad pero gustong maging maganda, na nagpapakita ng isang magandang kinabukasan na hindi kailangan ng kahit isang patangang pawis. Pero kaibigan, gumising ka sa katotohanan. Sa likod ng matatamis na salitang iyon ay isang kontrata sa kamatayan na hindi mo namamalayan na iyong pinipirmahan. Ngayon, hindi lang natin ilalantat, kundi hihimayin natin ang 5 pinakakakilakilabot na mekanismo ng panlolokong pampapayat na tableta at ang tunay na halaga na babayaran ng iyong puso, utak at buong kalusugan. Una, ang mekanismong pusong pinatatakbo sa marathon 24,7. Isang pagpapatiwakal na pagpapabilis ng metabolismo. Ang magandang pangako sa advertisement. Pinapabilis ang metabolismo, ginagawang isang makinang pagburn ng taba ang iyong katawan kahit natutulog. Mukhang siyentipiko, di ba? Pero ang tinututukan nitong ang baril ang iyong puso. Pinipilit itong tumakbo sa isang walang katapusang maraton hanggang sa ito ay bumigay. Ito ang modus ng grupo ng mga sympathomimetic stimulant. Ang mga kilalang pangalan sa mundong ito ay sibutramine at phentermine. Mga sangkap na ipinagbawal na sa buong mundo dahil sa kanilang nakamamatay na panganib. Ngunit palihim pa ring inihahalo manegosyanteng walang konsensya sa mga slimming nut sa kape at kendi. Paano ito gumagana? Kapag pumasok sa katawan, hinahak ng mga kemikal na ito ang iyong utak. Pinipilit itong maglabas ng napakaraming neurotransmitter tulad ng norepinephrine. Isipin mo na ang norepinephrine ay isang galit na delivery rider. Tumatakbo ito sa buong katawan at sumisigaw sa bawat cell. Alerto! May emergency. Mahanda para lumaban o tumakas. Ang resulta, ang puso mo ay kumakabog na parang tambol sa giyera, humihingal ka. At ang presyon ng iyong dugo ay tumataas na parang presyon ng sibuyas. Sa estado na ito, mas maraming calories ang nasusunog ng katawan. Pero kasabay nito, unti-unti nitong inuubos ang iyong sariling buhay. Ang iyong puso, na normal na tumitibok lang ng 70 hanggang 80 beses kada minuto habang nagpapahinga, ay pinipilit ngayon na magtrabaho ng 110 hanggang 120 beses kada minuto, 24,7. Ang mga ugat sa iyong katawan ay naninikip na parang isang lobo na sobrang napalaki. Sa magaan na kaso, makararanas kang panunuyong bibig, hirap sa pagdumi, malalang insomnia, panginginig ng mga kamay at paa, at palaging balisa, at ninenerbiyos na parang may masamang mangyayari. Sa mas malalang kaso, maaari itong maktulot na irregular na tibok na puso, biglang paktas na presyon na dugo na maaring making sanhi na pakputok na ugat sa utak, stroke, o sobrang pagod ng puso na hahantong sa atake sa puso. Ang kamatayan ay maaring kumatok anumang oras, kahit na ikaw ay natutulog. Ang paggamit ng ganitong uri ng gamot ay parang pag-modify mo ng isang ordinaryong motorsiklo. Tinanggal mo lahat ng preno, nilagyan mo ng gasolina ng eroplano, at i-welding mo ang throttle sa maximum. Siguradong lilipad ito na parang rocket. Ngunit alam na alam mo ang kahinatnan. Di ba? Madudurog ito sa unang kurbada pa lang. Ikalawa, ang mekanismong pag-install ng virus para linlangin ang utak na busog ka na. Pagkawala ng gana na parang depresyon. Ang matamis na pangako. Natural na pinipigilan ang iyong gana sa pagkain.
tinutulungan kang kumain ng kaunti ng hindi nakakaramdam ng gutom. Hindi ito natural. Direkta nitong inaatake ang iyong central command, ang pinakakomplikadong computer sa universo, ang iyong utak. Karaniwang ginagamit sa modus na ito ang mga kemikal na direktang nakakapekto sa central nervous system, tulad ng fenfluramine, isa pang kilalang ipinagbabawal na sangkap na madalas isinasama sa phentermine. Nakikialam sila sa mga kemikal na mensahero sa utak tulad ng serotonin at dopamine, mga bagay na hindi lang kumokontrol sa iyong pakiramdam ng pagkabusog at pagkagutom, kundi pati na rin sa iyong mood, emosyon, kaligayahan, at interes sa buhay. Paano ito gumagana? Sa halip na hayaang magpadala normal na signal ng gutom ang iyong digestive system sa utak, nilalaro ka nito ngang marumi. Binabahan nito ang iyong utak ng pekeng serotonin. Lumiliha ng isang pekeng pakiramdam ng kabusugan at isang artificial na kawalan ng interes sa pagkain. Ang problema, kapag sinubukan mong i-hack ang isang function ng iyong utak, ginugulo mo ang buong operating system. Nagsisimulang malito ang iyong utak, hindi lang ito tumatanggap ng pekeng signal ng kabusugan, kundi nagugulo rin ang lahat ng iba pang emosyon. Hindi ka lang nawawalan ng gana kumain. Nawawalan ka rin ng pakiramdam ng saya at pagnanasa. Lahat ng bagay sa mundo ay nagiging kulay abo at walang lasa. Ang pagkabalisa, depresyon, paranoia, at mga guni-guni ay darating. Maari kang humiga sa kama buong araw, nakatitig sa kisame at umiyak nang hindi mo alam kung bakit. Ang mas masahol pa, maari itong magdulot ng permanenteng pinsala sa balbulang puso. Ito ay parang pag-install mong virus sa central computer ng isang smart building para lang patayin ang isang ilaw na nagsasabing gutom, pero hindi lang pinapatay ng virus na ito ang ilaw. Sinisira rin nito ang air conditioning system emosyon. Nilok ang lahat ng pinto, social isolasyon, at pinatutunog ang lahat ng fire alarm, pagkabalisa at paranoia. Hindi ka lang nawawalan ng gana kumain, baka mawalan ka na rin ng ganang mabuhay. Ikatlo, ang mekanismong pag-alis ng tubig, hindi taba. Pampapayat na parang lobo na pinapasingaw, ang mahiwagang pangako. Mabilis na pagbabang timbang. Makikita ang resulta sa loop lang ng ilang araw. Gagaan ang pakiramdam. Ito ang pinakakamangha, mangha at pinakakaraniwang panloloko. Hindi ka nawawalan kahit isang gramong taba. Ang nawawala sa iyo ay tubig at electrolytes, mabagay na napakahalaga para patuloy na tumibok ang iyong puso at gumana ang iyong utak. Ang salarin dito ay madiuretic, pampaihi at laxative, pampurga. Ginagawa nilang ma-high-powered na bomba ang iyong mga bato at bituka, pinipiga ang lahat ng tubig palabas ng iyong katawan sa pamamagitan ng pagpunta sa banyo. Paano ito gumagana? Pag-inom mo, ihi ka ng ihi na parang gripo. Pagtuntong mo sa timbangan, nakita mong nabawasan kang 2 hanggang 3 kilo, ngunit sa katotohanan, ang damingan taba sa iyong katawan ay nananatiling pareho. At malamang ay pinagtatawanan ka pa nito dahil sa iyong pagiging inosente. Ang iyong katawan ay binubuo ng 70% na tubig. Ang biglang pagkawalan ng tubig ay magpapalapot sa iyong dugo. Ang puso mo ay kailangang magtrabaho ng mas mabigat para i-pump ito. Makakaramdam kang panunuyong bibig, kukulubot ang balat, at palaging pagod na parang wala ng lakas. Ang pagkawala ng electrolytes tulad ng sodium at potassium ay magdudulot ng pulikat, irregular na tibok ng puso, at biglang pagbaba ng presyon ng dugo na magiging sanhingang pagkahilo. Ang pinakamatindi, ang iyong mga bato ay mapipilitang magsalang ang dugo sa isang estado ng kakulangan sa tubig na hahantong sa acute kidney failure. Sa puntong iyon, dialysis na lang ang makapagliligtas sa iyo habang ang taba mo ay buo pa rin.
Ang modus na ito ay parang pagpapasingaw mo sa lahat ng hangin sa apat na gulong ng isang truck para umasa na gagaan ito. To 2. Bahagyang nababawasan ang kabuwang timbang. Ngunit ang truck ay flat na at hindi na makakatakbo. At ang kargamento, ang taba ay nananatiling buo sa loop. Ika-4. Ang mekanismong harangin ang taba sa pasukan, ilabas sa labasan, pampapayat na nakakasira ng dignidad. Ang punoong pag-asang pangako. Kumain ka hanggat gusto mo. Huwag mag-alala sa taba. Pipigilan ng tableta ang pag-absorb ng taba at ang sobrang taba ay kusa na lang lalabas. To 2. Pinipigilan nga nito ang pag-absorb ng taba at ang taba na hindi na-absorb ay lalabas sa mga paraan na hindi mo may lalarawan sa isip. Sisirain ang iyong dignidad at mga relasyon. Ang kinatawan ng estilong ito ay ang active ingredient na orlistat. Gumagana ito sa pamamagitan ng pag-inhibit sa lipase, isang enzyme sa bituka na responsable sa paghiwa-hiwalay ng taba para ma-absorb ng katawan. Kapag ang lipase ay na-disable, ang taba mula sa iyong kinain ay didiretso mula sa bibig palabas. Paano ito gumagana? Isipin mo na ang iyong bituka ay isang toll gate. Ang orlistat ang guwardiya na nakwelga. Hindi nito pinapadaan ang mga sasakyang taba sa absorption gate. Ito, bal, dal, 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 dal. Paano ito gumagana? Dal, dal, kaya. Ang buong konvoyeng taba ay didiretso na lang palabas sa exit. Ang resulta? Ang tamba ng hindi natunaw na taba ay magdudulot ng isang bangungot sa iyong digestive system. Makakaranas kang pagiging bloated, kabag, at pagdumi na may lumulutang na mantika. Ang mas masahol pa, mawawalan kang kontrol sa iyong pagdumi. Mangyayari ang mga biglaang pagilap ng tiyan. Palagi kang nasa koderet na alerto, kailangang lumingon-lingon bago maglakas loop na umutot. Dahil ang isang maliit na utot ay maaring may kasamang sorpresa, isang hindi inaasahang mansa ng mantika. Ang iyong damit ay makakaroon ng mga mansa ng langis. At ang iyong katawan ay palaging mangangamoy mantika. Ginagawa nitong isang baradong tubo ang basura ang iyong bituka. Ang taba ay hindi napupunta kahit saan. Naghihintay lang ito ang pagkakataong umapaw sa mga oras na hindi mo inaasahan. Halimbawa, sa isang mahalagang meeting, sa isang romantikong date, o habang nakaupo sa puting-puting sofa sa bahay ng iyong nobyo o nobya. Ika-5. Ang mekanismong Gleason na binalot sa dahon. Ang panlolokong packaging inosente. Sige, sasabihin mong, okay, yung nauna ay kemikal. Pero ang gamit ko ay herbal tea, candy, o tableta na 100% natural, gawa sa bahay, at garantisadong ligtas. Kaibigan, ang halaman na Adelpha ay 100% natural din. Subukan mong kumain ngang isang piraso at tingnan natin kung ligtas ka. Ang natural ay isang perpektong balat kayo para sa isang maruming katotohanan. Binibentahan kanilang lason na nakabalot sa dinurok na dahon. Ano ang katotohanan? Sa tingin mo ba ang mga online seller na iyan ay may sariling laboratorio o pabrika para kunin ang katas ng mga halaman? Mangarap ka, ito ang formula. Maghahanap sila online ng murang sibutramine o isang katulad na ipinagbabawal na sangkap bilang purong pulbos mula sa mga ilegal na mapagkukunan. Napakamura nito. Pupunta sila sa palengke, bibili ng ilang kilong dahon ng lotus, green tea, o anumang dahon, patutuyuin ito, at dudurugin. Kukuha silang isang palanggana. Paghahaluin ang 2 pulbos. Magsusuot ng guwantes at hahaluin ito na parang nakmamasa ng harina. Pagkatapos ay ilalagay ito sa mga kapsula, candy,
O tibek na may magandang pakete. Gagawa sila ng isang magarbong pangalan tulad ng herbal na sikreto ng palasyo o minanang resipe sa pagpapapayat at ibebenta ito sa iyo sa napakamahal na halaga. Hindi ka lang nag-aaksaya ng pera para sa isang walang kwentang tumpok ng dahon, kundi kusanglup mo pang ipinapasok ang nakalalasong kemikal sa iyong katawan ng hindi mo nalalaman. Naniniwala kang sinusunod mo ang isang healthy at balanced na pamumuhay? Ngunit ang totoo, itinutulak mo ang iyong sarili palapit sa pakpalya ng puso at stroke? Okay, tapos na ang paglalantad. Ano ngayon ang tamang gawin? Pagkatapos marinig ito, siguradong marami sa inyo ang nalilito. Kaya, narito ang tanging tamang daan. Huwag maniwala sa himala, maniwala sa matematika. Ang pagbabawas ng timbang ay may isang gintong tuntunin. Ang kaloris na pumapasok ay dapat mas mababa kaysa sa kaloris na lumalabas. Ang katawan mo ay parang pitaka. Kung gusto mong numipis ang pitaka, kailangan mong gumastos ng higit sa kinikita mo. Ngunit kailangan mo pa ring kontrolin ang balanseng iyong mahormone, kumain ng malinis. Hindi ma-diet. Itapon mo na ang ma-extreme na diet plan. Sa halip, sanayin ang sarili na kumain ng malinis. Unahin ang matotong pagkain karne, isda, itlog, gulay, at prutas. Bawasan ng husto ang ma-process na pagkain, pritong pagkain, at matatamis na inumin. Pwede ka pa rin kumain ng masarap basta't ang kinakain mo ay karapat-dapat. Gumagalaw sa anumang paraan na gusto mo. Sino ang nagsabing kailangan mong magpakahirap sa gym para pumayat? Mali. Humanap kang isang bagay na nagpapasaya sa iyo. Kung ayaw mong tumakbo, lumangoy ka. Kung ayaw mong lumangoy, mag-skipping rope. Kung ayaw mo sa lahat na iyon, magpatugtog ka at sumayaw na parang baliw sa iyong kwarto. Basta't gumagalaw ang iyong katawan at pinagpapawisan ka, iyon ay isang tagumpay na. Huwag hayaang linlangin ka ang katamaran at ni pressure na makaroon ng magandang pangangatawan. Walang shortcut patungo sa isang malusog na katawan. Ang mga pampapayat na tableta ay hindi milagro. Sila ay lason na nakabalot sa matatamis na pangako. Sa halip na isugal ang iyong puso, utak, bato, at maging ang iyong dignidad para sa mga walang kwentang tabletang iyon, bumalik tayo sa simpleng katotohanan. Calories in, calories out, at kontrolin ang mga hormone. Matutong kumain ng matalino at gumalaw ng mas madalas. Maring mabagal ito, maring mahirap. Ngunit iyon ang tanging paraan para magkaroon kang isang malusog na katawan at isang buhay na tunay na may kalidad. Salamat sa inyong panunod sa ating talakayan ngayon. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang nilalamang ito, mangyaring suportahan ako sa pamamagitan ng pag-like sa video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga pinakabagong impormasyon at kaalaman tungkol sa kalusugan at nutrisyon. Naway palagi kayong makaroon ng sapat na karunungan upang makagawa ng pinakamahuhusay na desisyon para sa inyong napakahalagang kalusugan. Ako si Eduardo Mendoza. Hanggang sa muli.